Maligayang pagdating sa isa pang pagguhit mula sa mag-enjoy tayong mag-drawing ng magkasama, tuklasin na natin agad ang kwento ngayon. Mickey Mouse at ang misteryo ng nawalang oras. Si Mickey Mouse ay kilala sa kanyang pagiging mapang-akit at mapagbigay na puso. Palaging napapalibutan ng kanyang mga kaibigan sina Minnie, Donald, Goofy at Pluto. Siya ang unang tumugon kapag may nangangailangan ng tulong. Isang araw, habang naglalakad sa tahimik na nayon ng Topolinia, may napansin si Mickey na kakaiba. Ang orasan sa pangunahing tore ay tumigil. Ang orasan sa tore ay hindi kailanman tumigil noon. Siya ang tumitibok na puso ng Topolinia. Minarkahan niya ang mga oras para sa lahat at tumugtog ng mga melodies na pumupuno sa hangin ng kagalakan. Nagdesisyon agad si Mickey na mag-imbestiga. Inipon niya ang kanyang mga kaibigan at tinungo ang tore. Kabanata 1, lumalalim ang misteryo. Pagdating sa tore, nakita nila ang tagapag-ingat, si Mr. Tic-Tac, na halatang balisa. Hindi ko maintindihan ang nangyari, bulalas niya. Ang lahat ng mga gear ay nasa lugar, ngunit ang mga kamay ay hindi gumagalaw. Yumuko si Mickey para suriin ang mekanismo. Ang lahat ay tila maayos, ngunit isang mahinang asul na liwanag ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit at kumikinang na susi ang nakalatag sa sahig. Wala ito sa orasan, sabi ni Mickey, na ipinakita ang susi sa kanyang mga kaibigan. Tiningnan ng mabuti ni Minnie ang susi. Mukhang mahiwaga, sabi niya, na napansin ang masalimuot na mga simbolo na nakaukit sa ibabaw. Kailangan nating malaman kung saan ito patungo. Nagpasya silang kunin ang susi kay Professor Von Drake, ang pinakamatalino na imbentor ni Mickey Mouse, para humingi ng tulong sa kanya. Sa daan, gayunpaman, napansin nila na ang nayon ay tila kakaiba, ang mga tao ay gumagalaw ng mas mabagal, halos parang ang oras mismo ay bumagal. Kabanata 2, ang pagtuklas ng portal. Sabik na sinuri ni Professor Von Drake ang susi. Ito, mahal kong mga kaibigan, ay hindi ordinaryong susi. Ito ay isang susi sa oras. Maaari itong magbukas ng mga portal sa iba pang mga sandali sa oras at espasyo. Natigilan ang magkakaibigan, kaya maipaliwanag ng susi na ito kung bakit huminto ang orasan at bakit parang kakaiba ang oras, tanong ni Minnie. Exactly, sagot ni Von Drake. Dapat may gumamit ng susi upang makagambala sa natural na daloy ng oras. Dapat mong mahanap ang portal na binuksan niya at isara ito. Sa tulong ng isang tracking device na ginawa ng propesor, sinundan ni Mickey at ng kanyang mga kaibigan ang landas ng susi patungo sa isang lumang abandonadong bodega. Doon, nakatago sa mga anino, nakakita sila ng isang kumikinang na portal. Kailangan nating malampasan ito, determinadong sabi ni Mickey. Ito lang ang paraan para mailigtas si Mickey Mouse. Kabanata 3, isang paglalakbay sa nakaraan. Sa pagdaan sa portal, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang sinaunang bersyon ng Topolinia, humigit kumulang 100 taon na ang nakaraan. Iba ang nayon, may mga kalyeng bato at mga gas lamp. Nagtataka ang magkakaibigan na tumingin sa paligid, ngunit alam nilang may misyon sila. Napansin nila na dito rin huminto ang tower clock, at ang parehong magic key ay lumiwanag sa mekanismo. Bago pa man sila makalapit ay hinarang sila ng isang misteryosong individual na nakasuot ng itim na damit. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Tanong ng lalaki sa malalim na boses. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tagapangalaga ng oras, na sinisingil sa pagprotekta sa time stream. Ipinaliwanag ni Mickey ang sitwasyon at ipinakita ang susi. Tumango ang tagabantay. May naglalaro ng oras. Tutulungan kita, ngunit kailangan mong harapin ang 3 pagsubok upang patunayan na karapat-dapat kang itama ang pagkakamali. Ang unang pagsubok ay binubuo ng paglutas ng isang sinaunang bagtong. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni at pagtutulungan ng magkakasama, nahanap ng magkakaibigan ang solusyon at nakuha ang tiwala ng tagapangalaga. Kabanata 4, ang paglalakbay sa hinaharap. Pagkatapos ilagay ang orasan sa nakaraan, ginabayan sila ng tagabantay ng oras sa isang bagong portal na nagdala sa kanila sa isang hinaharap na bersyon ng Mickey Mouse. Dito, ang nayon ay puno ng mga skyscraper at mga advanced na teknolohiya, ngunit kahit na sa oras na ito ay tumigil ang orasan. Napansin ng magkakaibigan na may mali, isang grupo ng mga robot ang tila nagpapatrolya sa lugar, sinusubaybayan ang bawat galaw.
Si Goofy, na sinusubukang iwasan ang mga robot, ay natisod sa isang lumang talaarawan na tila kabilang sa isang inapo ni Mr. Tic-Tac. Ang talaarawan ay naglalaman ng mga pahiwatig kung paano ayusin ang orasan, ngunit isang babala tungkol sa isang misteryosong individual na tinatawag na The Time Disruptor. Kasunod ng mga tagubilin, natagpuan ni Mickey at ng kanyang mga kaibigan ang mekanismo ng oras sa hinaharap at inayos ito, ngunit biglang lumitaw ang Time Disruptor, sinusubukang pigilan sila. Salamat sa pagtutulungan ng magkakasama at isang tusong distraction na nilikha ni Pluto, nagawa nilang talunin siya at isara ang portal sa hinaharap. Gayunpaman, alam nilang hindi pa ito tapos, may isang huling paglalakbay na dapat gawin. Kabanata 5, ang hamon ng tagabantay. Sa kasalukuyan, lumitaw muli ang timekeeper. Nagpakita ka ng malaking tapang at kasanayan, sabi niya. Ngunit may isang huling balakid, kakailanganin mong harapin ang puso ng oras mismo. Dinala sila ng tagabantay sa isang lihim na silid na nakatago sa ilalim ng tore ng orasan. Sa gitna ng silid ay isang malaking mekanismo na napapalibutan ng mga kumikinang naroon. Ito ako the core of time, paliwanag niya. Upang muling maisaaktibo ito, kakailanganin mong isynchronize ang iyong mga puso sa daloy ng oras. Si Mickey at ang kanyang mga kaibigan ay kumalat sa paligid ng core. Kasunod ng mga tagubilin ng tagabantay, itinoon nila ang kanilang mga positibong enerhiya at ang kanilang pagnanais na iligtas si Mickey Mouse. Pagkaraan ng ilang sandali ng matinding liwanag, muling na-activate ang core at nagsimulang pumitik muli ang tore clock. Kabanata 6, ang misteryo ay nagiging mas komplikado. Habang naghahanda ang grupo para magdiwang, biglang bumukas ang isang bagong portal sa secret room. Isang pamilyar na figure ang lumabas mula sa portal, ang Time Disruptor, ngunit sa pagkakataong ito ay mukhang mas misteryoso kaysa sa pagbabanta. Hindi ako nandito para makipag-away, sabi niya, itinaas ang kanyang mga kamay bilang tanda ng kapayapaan. May hindi ka pa rin naiintindihan. Ang daloy ng oras ay hindi linear, at kung ano ang iyong ginawa ay nagkaroon ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Mukhang naguguluhan ng timekeeper. Anong kahihinatnan ang sinasabi mo? Naayos mo na ang oras, sagot ng disruptor, ngunit sa ibang timeline, may malapit nang mangyari. Kung hindi ka kikilos ngayon, lahat ng ginawa mo ay magiging walang kabuluhan. Tumingin si Mickey sa kanyang mga kaibigan, determinado. Kung ganoon, dapat tayong kumilos. Hindi natin hahayaang sirain ang lahat ng ating minamahal. Ipinaliwanag ng disruptor na ang bagong banta ay nagmula sa isang sinaunang relic, ang Chrono Crystal, na nagising ng maanomalyang temporal na enerhiya. Upang masila ang relic, kailangan nilang magsagawa ng isa pang paglalakbay, sa pagkakataong ito sa isang kaharian sa labas ng oras mismo. Kabanata 7, ang walang hanggang kaharian. Sa pagdaan sa portal, natagpuan ni Mickey at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang sarili sa isang surreal na lugar, kung saan nagbabago ang kulay ng kalangitan bawat segundo at ang mga batas ng pisika ay tila wala. Ang Chrono Crystal ay lumutang sa gitna ng isang platform, na napapalibutan ng mga fragment ng frozen na oras. Kailangan nating i-deactivate ito bago ito sumabog, sabi ni Minnie, binabasa ang isang sinaunang teksto na ibinigay sa kanila ng disruptor. Ngunit kakailanganin natin ang kombinasyon ng talino at katapangan. Hinati ng magkakaibigan ang mga gawain, ginulo ni Goofy at Pluto ang mga temporal na entity na nagpoprotekta sa kristal, habang sinubukan ni Mickey at Minnie na i-decipher ang code para i-seal ito. Si Donald, sa kanyang matigas na determinasyon, ay nakahanap ng mahinang punto sa larangan ng enerhiya na nakapalibot sa kristal. Pagkatapos ng ilang sandali ng tensyon at pagtutulungan ng magkakasama, nagawa nilang i-deactivate ang Chrono Crystal, na nagpapanumbalik ng katatagan sa daloy ng oras. Gayunpaman, nang magsimulang matuno ang walang hanggang kaharian, ang disruptor ay gumawa ng isang huling sakripisyo, na tinulungan silang bumalik sa kanilang mundo. Kabanata 8, ang pagbabalik sa Topolinia. Sa kasalukuyan, si Mickey at ang kanyang mga kaibigan ay masayang tinanggap ng mga naninirahan sa Topolinia. Ang orasan sa tore ay malakas at malinaw, at ang oras ay tila bumalik sa normal. Ang tagabantay ng oras ay lumitaw sa huling pagkakataon. Nailigtas mo hindi lamang ang iyong mundo, kundi pati na rin ang daloy ng oras mismo. Kayo ay mga tunay na bayani. Nakangiting nakatingin si Mickey sa mga kaibigan.
Hindi namin ito magagawa kung wala ang tulong ng bawat isa sa amin. Ang pagtutulungan ang siyang nagpapatibay sa amin. Sa bagong kamalayan sa kahalagahan ng oras at pagtutulungan ng magkakasama, umuwi ang magkakaibigan, handa na para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. At kaya, bumalik si Topolinia sa kanyang buhay na normalidad, ngunit nanatili ang alingaungaw ng kanilang mga pagsasamantala, isang walang hanggang paalala ng kanilang katapangan at kanilang pagkakaibigan. Salamat sa panunood. Panoorin ang isa pang video sa aming channel na Mag-enjoy tayong mag-drawing ng magkasama, kung saan isang natatanging karakter ang magsisimula ng bagong pakikipagsapalaran.